presyo, no? So, magkakaroon ng magandang trabaho. This is how I look at it, no? Kulang sa opportunity, kulang sa training program, no? Ngayon, we know that may problema ang gobyerno natin. I think on the private sector, tayo ng, like you, as an organization, tayo na ang gumawa ng paraan, no? We can do that. Kung hindi kaya ng gobyerno, we will start in our own small way, no? You, especially, marami kayong mga network of women, no? All you need to do is group them together, start a kind of a training program, whether medyo sa pananahi ba yan, o sa, no? I would encourage that because of the idea na this, if we open that as an industry, mapapalago natin, no? Ultimately, we develop parang entrepreneurial ship sa mga kababaihan, no? Madami, whether yung mga craftsmanship, yung mga pagdi-design ng mga baso, a lot of things, jewelry, paper mache, whatever. So, ako nakikita ko, ang kulang lang is yung pag-i-sponsor ng isang project. Kulang, no? Kulang, and then maybe, I'm sure meron tayong mga manonood na they are funded, no? Naghanap sila ng mapagdalagyan ng kanilang pera, no? If only that you can come up with a project where these women will be trained, no? Palagay ko, sa atin mismo mga manonood sa Sky Cable Channel 28, no, willing silang susuportan yan. What do you think about it? Sa ang aming organisasyon, yung Makalaya, we have also programs, but now, we are limited only to education programs and advocacies na mga ganito. We try also to tap other organizations to provide alternatives for our women members. No, like, we try to access funds from the government, from the other organizations to provide us with our needs. Yung mga training programs, yung mga soft loans, mga ganon, para naman mabigyan nga ng alternative yung mga women members natin. At alam natin na maraming mga women yung nangangailangan ng mga ganon. There is one, magandang storya niyan, yung mga ka-women sa India, na bumuo sila ng organization, tapos gumawa sila meron silang livelihood project. Marami sila, siguro mga 10,000 women members ng SEWA, para SEWA yung kanilang association. At successful yung kanilang association, nagkaroon sila ng mga alternative livelihoods for the women, na hindi, yung siguro yung iba dyan, mga, sabi nga natin, prostituted women, bumalik na, no? Doon na sa mas marangal na trabaho. Dito naman, in Davao City, meron din tayong masishare yung isang member ng Makalaya, yung Digo City Working Women's Guild, is an association of, nagsimula siya bilang association ng mga mama na sumusunod ng mga anak sa eskwela. Then later on, nag-access sila ng loan or ng program, ng project from DSWD, at yun, ginawa nilang project. Hanggang ngayon, pinaparoon pa ng organization. And that is a good example na sana mangyari din sa ibang mga women's group. Yeah, sa maliliit na mga organization minsan nagsisimula yung success, no? At hindi din natin dapat iasa talaga sa gobyerno. Otherwise, no, kami sa Beautiful Heart Foundation, if we know that the government can answer all the needs of the Filipinos, no, we will no longer be part of this effort, no? There's no more need for a Beautiful Heart show, no? There's no more need for us to go to the depressed communities. So, kailangan siguro talaga is a participation also on the part of the citizens, especially the women, no? To get involved, sabihin natin, makisama, to participate, no? So, lalo-lalo na, no, sa ating ekonomiya, we know that ang Philippine economy nakabase lang sa pumapasok na dolyar, no, yung mga remittances, no? So, dito ko ngayon bigyan ng emphasis na ang Philippine economy lumalago dahil lang sa mga remittances ng mga nagtatrabaho sa ibang bansa. And napakalaking porsyento ng mga overseas contract workers ang kababaihan, di ba ho? No? Alam natin yan, no? Whether you call them domestic helpers sa Singapore, sa Hong Kong,
or caregivers sa London, sa New Zealand, or sa Canada, or nurses sa Amerika, sa Canada, sa Middle East, no? Or teachers sa Amerika, sa Canada, no? So, napakalaki ng role ng mga kababaihan bilang overseas contract workers, no? Kayo ba meron kayong naiisip na dapat pang ma-improve in terms of the welfare of these women as overseas contract workers? Tingin namin, yung mga overseas contract workers na mga women ay very vulnerable, no? Madami dyan yung mga victims ng human trafficking, no? So, kailangan tingnan ng gobyerno ang mga ganyang aspeto. At yung working conditions din ng mga women abroad, kasi ang dami natin nababalitaan ng mga women na trabaho in the Middle East are being raped, diba? And are victims of abuse. So, pero ang gobyerno minsan hindi masyadong tinitingnan, hindi masyadong pinapakialaman yung mga ganon na mga pangyari. So, we suggest that the government should look into this, provide, kasi kung may mga babae naman, kung may opportunities dito sa Pilipinas, hindi naman mag-a-abroad yan eh, di ba? Kung ikaw bilang nanay, iwanan mo yung anak mo dito, mag-a-abroad ka, parang ano yun. Pero, dahil nga, tinitinan mo din yung kapakanan ng mga anak mo, for greener pasture, for their future, kaya nag-a-abroad ka. So yung government, kailangan tignan din yung welfare system ng mga overseas Filipino workers, not only women, but also men. Like yung pag-uwi nila dito, kailangan din tulungan ng gobyerno, may programa ng gobyerno na how these overseas contract Filipino workers will invest yung mga naipon nila. Kasi minsan pag-uwi dito, wala na. So, babalik na naman. Oo, so isa yun sa mga kailangan tingnan. Yung social service, yung parang SSS, yung mga gano'n, no? Kailangan din tingnan ng gobyerno yun. Kailangan din, meron ding need for union of women of workers abroad. Kasi dahil nga sa hindi united yung mga women natin na nagtatrabaho sa ibang bansa, kaya sila prone sa abuse. Sabi nga nila, kung wala kang malalapitan doon, wala kang makakapitan, mas vulnerable ka, mas madali kang i-abuse ng mga dayuhan. Pero kung united sila, kung yung government sincere sa pag-organize ng mga women workers natin doon, mas mapoprotektahan yung kapakanan ng mga overseas Filipino workers, especially the women. So, babalik na naman tayo na malaki din ang role ng pamahalaan para sa welfare ng ating mga overseas contract workers, especially mga kababaihan, as you've said, they are vulnerable to abuse, no? Ngayon, ang sa akin naman, maliban sa pamahalaan, meron ding role ang kalalakihan na naman pagka lumabas yung kanilang mga misis to work abroad, no? Na sana yung ating mga kalalakihan will take the responsibility. Kung sila ang naiwan sa pamilya, magiging dual ang role nila ngayon. Yung sinasabi sa mga Bisaya, inatay, no? Inaatatay, di ba? So, kung ang opportunity to go out of the country nabibigay sa mga kababaihan, I would hope that itong ating mga kalalakihan naman will be serious and responsible enough to take care of the family, no? Kasi we have heard of stories na napapariwari, no? Nawawala sa tamang landas, no? Kaya nagtatrabaho yung nanay sa sabihan natin sa Singapore para sa ikagaganda ng kinabukasan ng mga anak na naiwan sa Pilipinas. All the while, yung tatay naman nagsabong o nag-inom, nag-chicks, so walang nagbabantay sa mga bata. So parang napupunta sa wala. Tama ba yung sinasabi kong, ito yung nababasa ko ito yung narinig ko ba? No? So, binabalik ko na naman ngayon sa mga kalalakihan na meron din kayong role, no? Na pagka wala ang misis at nagtrabaho sa abroad, kayo ngayon ang mag-take care ng mga anak na kayo magdidisiplina, you see to it na they are studying, they are go with the right peers, no? Hindi yung mga barkada na nakakasama. So, this is a typical example of a family na ang asawa o yung babae sa abroad, no? May dadagdagan pa ba, ma'am? Dok, ang masasabi ko,
in reality, it's not happening eh. Yun yung masakit eh. Kaya ako personally, talagang hindi po ako pabor, lalong-lalo na yung mga kababayan natin na lumalabas at nagtatrabaho sa labas. Kasi po ang impact iba. Lalong-lalo na ang mga nanay na nagtatrabaho abroad, na may mga naiiwang anak. Kasi po sa experiensya, kung tingnan natin, ang laki po ng porsyento na ang laki po ng negative impact.